Masasabi mo raw na may magandang pagkatao ang iyong minamahal kung magagawa niyang mahalin at pahalagahan ang mga kaibigan at pamilya mo. Sadyang magandang tingnan na ang taong mahal mo ay may magandang relasyon sa mga taong malapit sa iyo. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan ng closeness na ito? Maaari nga bang makasira ng isang pagmamahalan kapag sobra na ang pagiging malapit ng kasintahan mo sa kaibigan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Sana po ay palagi kang safe at malayo sa anumang karamdaman para mas marami ka pang inspiring story na basahin sa mga listeners mo. At isa na po ako doon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Maya. 26 years old na ako at sa ngayon ay tumutulong ako sa business ng aking family. Malapit talaga ako sa aking pamilya. Naniniwala kasi ako Papa Dudut na ang pamilya ang pinaka-importanting bagay na meron ng isang tao. Sa mga nakikinig ngayon, naniniwala din ba kayo dito? Dahil sa sobrang close ko sa aking family ay parang hindi na ako nagkaroon ng interes na magkaroon ng kaibigan o yung tinatawag na best friend. Pero nag-ibang lahat nang makilala ko noon si Hana. Nag-aaral ako ng college nang makilala ko siya. Kasama ko siya sa isang subject at isang beses ay naging mag-seatmate kami. Nagkwentuhan kami ni Hana hanggang sa nag-click kami nang malaman namin na parehas pala kami ng paboritong K-pop boy group. Isinama niya ako sa bahay nila at ipinakita niya sa akin ang collections niya ng mga merch ng sinusuportahan naming K-pop boy group. Binigyan pa ako ni Hana ng ilan sa mga koleksyon niya na talagang ikinatuwa ko. Nahiya pa nga ako at ibabalik ko sana kasi alam kong mahal ang mga yon at mahirap makabili. Pero ipinilit niya na tanggapin ko. Yun daw ay yung mga nadoble niya ng bili. Sa kabihira raw siyang makakilala ng katulad niya na ganon kabaliw sa K-pop boy group na paborito namin. Yon ang naging start ng pagiging magka-close namin ni Hana. Kung hindi ako ang nasa bahay nila ay siya ang nasa amin. Madalas ay siya rin ang kasama ko sa tuwing magpupunta ako sa mall. Kumain sa labas at pumunta sa kung saan-saan. Nagustuhan ko ang pagiging masayahin ni Hana at ang pagiging maingay niya. Ako kasi ay medyo tahimik. Nag-click siguro kami kasi magkaiba ang aming personality. Kahit ang parents ko ay natuwa nang malaman na meron na akong kaibigan, maganda raw ang ganon kesa sa sila ang palagi kong kasama. Mabuti raw para sa isang tao ang pakikipagkaibigan. Nang matapos kami ng college ay nagpatuloy pa rin ang aming friendship. Nagkikita pa rin kami. Magkasama kami na nag-apply ng work at kapag ang isa lang ang natatanggap ay hindi na tumutuloy ang isa. Ang gusto namin ay magkasama pa rin kami sa isang trabaho, Papa Dudut. Ang dami na pala natin na palampas na job opportunity. Alam mo siguro mas okay na kung matatanggap ka sa susunod ay mag-go ka na kahit na wala ako. Baka kasi umabot tayo ng 60 years old ay naghahanap pa rin tayo ng work na magkasama tayo. Natatawa kong biro kay Hana. Ayoko no, gusto ko na magkasama tayo sa trabaho. Ang siya-saya kaya nakasama ang BFF mo sa isang workplace. Saka para may katsikahan agad ako. Bahala na kung umabot tayo ng kahit 70 years old. Ang ganting biro naman ni Hana. Baliw ka, hindi pwede yon kasi dapat makatulong na tayo sa family natin. Saad ko. Ano kaya kung mag-business na lang tayo? Total ay parehas na business course ang tinapos natin. Magtayo tayo ng flower shop, total ay parehas naman tayong mahilig sa halaman. Tapos, i-display natin sa shop yung mga merch ng favorite K-pop group natin. Ang kinikilig na suggestion niya. Na-imagine ko ang sinabi niyo ni Hana. At maging ako ay nagustuhan ang ideya na magtayo kami ng business na sinasabi niya. Ang gandang isipin na magtutulungan kaming mag-best friend na magpatayo ng isang flower shop. Kaya simula ng araw na yon ay naging pangarap na namin ni Hana ang magtayo ng ganong business. Pero syempre dapat ay magtrabaho pa rin kami para makapag-ipon ng pera upang magkaroon ng katuparan ang aming mga pangarap na negosyo.
Nalungkot kami ni Hana nang hindi nangyari ang plano naming magtrabaho sa isang company. Nahiya na kasi kami sa parents namin na gumagasto sa pag-a-apply namin. Nauna akong nagka-work sa Manila ako nakahanap. Sumunod naman ay si Hana na malapit sa lugar nila nakakita. Uwian ako sa amin sa araw-araw hanggang sa nag-decide ako na umupa na lamang papadudot ng isang apartment kasi nakakapagod ng mag-commute ng mahabang oras sa araw-araw. Kahit na hindi na ako nakatira sa amin ay mas nagkalayo kami ni Hana ay hindi kami pumayag na maka-affect yon sa aming pagkakaibigan. Bago matulog sa gabi ay magka-video call kami papadudot para mapagkwentuhan at i-update ang isa't isa sa mga nangyayari sa aming buhay. Kapag may free time ay nakikita kami at nagbabonding. Napapansin ko na ang blooming mo ngayon ha. Maya, umamin ka nga sa akin. May jowa ka na ba? Ang tura ni Hana sa akin. Nakita kami ng araw na yon dahil nagpasama siyang bumili ng sapatos na pang trabaho niya. Kaya blooming, may jowa na agad? Pero sige, aamin na ako. May nanliligaw kasi sa akin naka-work ko. Gusto ko rin siya pero pinapahirapan ko muna at baka sabihin niya easy to get ako. Tugon ko kay Hana. Ang naliligaw sa akin noon ay si Theo na kasabayan ko sa pag-a-apply sa company kung saan ako nag-work. Sabay din kaming natanggap at nagtrabaho papadudot. Agad na nagpakita ng interes si Theo sa akin. Nanligaw siya sa akin at dahil gusto ko rin siya ay grabe ang kilig ko. Sa totoo lang ay gwapo at mabait kasi siya. Ramdam ko na seryoso si Theo sa akin at bahala ko na siyang sagutin talaga. Pero kagaya ng sinabi ko kay Hana ay ayoko na maging mabilis ang ligawan stage namin ni Theo. Bukod sa ayoko magmukhang easy to get ay nais ko rin na mas makilala siya. Marami kaming pagkakapareho ni Theo. Malapit din siya sa pamilya kagaya ko. At hindi rin siya pala kaibigan. Wala raw siyang matatawag na best friend. Kaya sobrang laking hakbang daw ang ginawa niya nang makipagkilala siya sa akin. Pagdating sa ugali, personality at paniniwala sa buhay ay magkaparehas talaga kami. Kumbaga ay si Theo ang male version ko. Bukod sa gusto ko talaga siya ay isa rin sa dahilan kung bakit gusto ko siyang sagutin ay dahil sa alam ko na magkakasundo talaga kaming dalawa. Nang sagutin ko si Theo ay si Hana ang una kong sinabihan papadudot. Sobrang saya niya kasi alam niya na matagal na noong nagkaroon ako ng boyfriend. Nag-celebrate pa nga kami, lumabas kami at uminom. Naging topic namin that night ang aming love life. Ang sabi ni Hana ay wala pa sa isip niya ang pagkakaroon ng boyfriend. May suitors naman daw siya pero wala siyang napipisil sa mga yon. I'm happy for you, Maya. Grabe, college pa tayo nung last boyfriend mo, hindi ba? Masayang sambit ni Hana. Worth the wait talaga. Tapos isang kagaya ni Theo ang ibibigay niya sa akin. Wish ko lang siya na ang forever ko. Kasi bibihira akong makakilala na ng lalaking kagaya ko ng personality at pag-iisip. Turan ko. Kailan mo pala ako ipapakilala sa jowa mo? Aba dapat ay makilatis ko ang Theo mo, ang sabi pa ni Hana. Nang sabihin niyo ni Hana ay naisip ko na dapat ay magkakilala sila ng boyfriend ko papadudot. Bukod kasi sa aking pamilya ay silang dalawa ang importanteng tao sa buhay ko. At walang masama kung magiging magkakilala silang dalawa. Pero ang gusto ko ay maging espesyal ang araw na ipakilala ko sila sa isa't isa. Kaya naman naghanap ako ng isang magandang lugar kung saan ay pwede kaming magbonding na tatlo. May nahanap akong isang magandang farm resort sa Batangas. At doon ko naisip na dalhin sina Theo at Hana. Yun nga lang ang hirap makahanap ng araw kung saan magkakatagpo ang aming free day o yung wala kaming pasok sa trabaho. Umabot pa talaga ng 4 na buwan bago natuloy ang aming plano na ipakilala sa isa't isa ang aking boyfriend at best friend. Iniram ni Theo ang kotse ng kapatid niya at siya ang nag-drive. Sinundo namin si Hana sa bahay nito at pagkasakay ng best friend ko sa backseat
ay mabilis ko silang ipinakilala sa isa't isa. Nag-hi and hello lamang sila at nag-drive na si Theo. Pagdating sa farm resort ay nagpahinga muna kami. Paggabi na nang magising kami. Bali magkasama kaming lahat sa isang room. Kami ni Hana sa isang bed tapos ay nag-request kami ng isang mattress na tulugan ni Theo. First night namin sa farm resort, nag-dinner muna kami at doon ay formal ko na silang naipakilala. Masaya kaming nagkwentuhan na tatlo at inilagay pa ni Hana sa hot seat si Theo nang tanungin nito kung seryoso raw ba si Theo sa akin. Buong katapatan na sinabi ni Theo na mahal niya ako at sisikapin niya na hindi gumawa ng bagay na magiging dahilan para masaktan ako. Subukan mo lang nasaktan at lokohin si BFF ko ha, Theo. At ako makakalaban mo, ang nagbibirong banta ni Hana sa boyfriend ko. Huwag kang mag-alala. Hana, kapag nangyari yan, ako na mismo ang pupunta sa bahay mo para magpabugbog. Ganting biro naman ni Theo. Siguraduhin mo lang Theo, talagang hanggang next life mo ay isusumpa kita kapag umiyak ang best friend ko sa'yo. Pabirong pananakot pa ni Hana. Late na kaming nakatulog na tatlo ng gabing yon dahil sa dami ng aming napag-usapan. The next day pagkagising ko ay wala na silang dalawa sa kwarto. Paglabas ko ay nakita ko sina Theo at Hana sa may tabi ng pool habang nagkakape. Tawa ng tawa si Theo habang nagkikwento si Hana. Ine-expect ko nang magkakasundo silang dalawa, Papa Dudut. Lalo na si Hana na lahat yata ng klase ng tao ay kaya niyang maging kaibigan dahil sa kanyang bubbly personality. At habang pinapanood ko silang dalawa ay wala akong naramdaman na selos o galit. Ang totoo ay masaya ako kasi nakita ko na magkasundo ang dalawang tao na may malaking spot sa aking puso. Saka yun naman ang gusto kong mangyari kaya ko naisipan na magbonding kaming tatlo. Nakita ko ni Hana na pinapanood sila. Kumaway siya sa akin. Pinalapit niya ako at humingi sila ng sorry sa akin kung hindi nila ako ginising. Ayaw daw nila na may istorbo ang aking gising at baka napagod ako sa biyahe namin papunta sa lugar na yon. Parehas kasi sila ng morning person habang ako, kapag walang pasok sa work ay maghapon na nakahiga sa kama at natutulog. Naging maganda ang experience naming tatlo sa farm resort. Nagkaroon ng magandang resulta ang bonding na yon dahil nakita ko na naging close na rin ang boyfriend at best friend ko, Papa Dudut. Simula kasi nang nagkaroon ako ng best friend sa katauhan ni Hana, ay nangarap na ako na kapag nagkaroon ako ng boyfriend, ay gusto ko na magkaibigan din sila. Ang ganda kasing tignan na magkasundo or magka-close yung mga tao na mahal mo. Feeling ko tuloy ay may tama akong nagawa kasi nagawa ko silang maging magkaibigan. Habang pauwi mula sa Batangas ay naisipan ni Theo na dumaan sa isang simbahan sa May Taal, Batangas. Hindi ako Catholic kaya hindi ako pumasok sa loob. Tanging sina Theo at Hana lamang ang pumasok sa church para magdasal at tignan ang kagandahan ng disenyo ng simbahan na yon. Medyo matagal ako naghintay sa kanila bago ko sila nakitang lumabas ng church. Ipinapakita pa ni Hana ang kuha niya ng pictures sa phone nito. Ang buong base sa reaction ng mukha ni Theo ay nagustuhan niya mga pictures na kinuna ni Hana sa loob ng simbahan. Paglapit nila sa akin ay pabiro kong sinabi na parang bagay silang bride and groom kasi magkasabay silang lumabas ng church. Ang lakas ng tawa ni Hana at Theo sa sinabi ko. Imposible raw yon dahil kung meron daw na magiging bride and groom ay kaming dalawa yon ni Theo. Ang sa akin lang naman ay joke lang yon at walang mali siya. After ng pagpunta namin sa farm resort na yon ay tinanong ko si Theo kung ano ang masasabi niya kay Hana. Ang sabi niya ay okay daw si Hana at magaling akong pumili ng kaibigan. Mahusay daw makisama si Hana at madaling makahulihan ng loob dahil sa pagiging masayahin at madaldal. Naramdaman din daw niya na mabait at mapagkakatiwalaan si Hana. Pagkatapos ni Theo ay si Hana ang kasunod kong tinanong kung ano ang masasabi niya kay Theo.
Kagaya nga ng sagot ni Theo ay positive din ang naging tugon ng best friend ko, Papa Dudut. Ang sabi ni Hana ay sobrang swerte ko raw kay Theo dahil nararamdaman niya na seryoso ito sa akin. Nang magkausap daw sila noong naabutan ko sila na nagkakape sa tabi ng pool ay sinabi ni Theo sa kanya na mahal talaga ako ng boyfriend ko. Kahit na hindi pa raw kami gaanong katagal na magkasintahan ay kasama na ako sa pangarap ni Theo para sa future. Sobra akong na-happy sa sinabi sa akin ni Hana. Ang sarap kasi sa pakiramdam na sinasabi ng boyfriend mo ang mga ganong bagay. Ang ibig sabihin ay seryoso talaga si Theo sa akin at hindi lang pang short time ang aming relationship dahil kahit sa plano niya ay kasama niya ako. Papa Dudut, mahal na mahal ko si Theo. Nagkaroon na rin ako ng boyfriend sa aking past. Pero ibang pagmamahal na ibinigay ko kay Theo. Iniisip ko pa lamang na mawala siya sa akin, Papa Dudut, o kaya ay makahanap siya ng iba ay naiiyak na agad ako. Hindi ko kayang mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala siya. Sinabi ko kay Theo ang bagay na yon at palagi niyang sinasabi na wala akong dapat na ikabahala. Hindi raw kami magkakahiwalay dahil kaming dalawa na ang magkasama sa panghabang buhay. Ako na raw ang nais niyang maging ina ng mga magiging anak niya. Bukod sa pamilya ko ay suportado ni Hana ang relasyon namin ni Theo. Botong-boto siya kay Theo para sa akin at kilig na kilig pa nga siya kapag nagkikwento ako ng mga sweet surprises ni Theo sa akin. Ikaw na talaga ang babaeng pinagpala sa lahat. Sana ako rin may isang dosena na red roses ngayong Valentine's. Kinikilig na pakli ni Hana nang ipakita ko sa kanya through video call ang ibinigay na flowers ni Theo sa akin dahil sa araw ng mga puso. Makakatanggap ka rin ito kapag may sinagot ka na sa mga manliligaw mo. Tugon ko. Anong sasagutin? Walang ganon, wala akong gusto rin sa tatlong lalaki na nililigaw sa akin. Puro hambog at nangyabang. Obvious na sa una lang silang magaling pero kapag nagtagal na wala na. Ang sabi pa ni Hana. Ang choosy mo kasi, Hana. Biro ko. Uy, walang masamang maging choosy. Ibig sabihin lang ay alam mo kung ano ang deserve mo pagdating sa pakikipag-boyfriend. Saka alam ko at nararamdaman ko na makikilala ko na rin ang lalaking deserve ko soon. Ang nakangiti niyang sagot. Tinanong ko si Hana kung ano ba ang tipo niyang lalaki at anong hinahanap niya sa isang boyfriend. Ang sagot niya, ang nais niyang maging susunod na karelasyon ay kagaya ni Theo, yung mabait at masarap kausap. Dagdag points na lang daw kung gwapo at may 6-pack abs. Mag-best friend nga talaga kami, Papa Dudut, kasi pati sa boyfriend ay magkapares kami ng tipo. Hindi na rin talaga ako nagtaka kung bakit magkasundo kami ni Hana. 3 days before ang first anniversary namin ni Theo ay bigla siyang nag-leave sa office ng 1 week. May emergency daw siya sa province nila at kailangan siyang umuwi. Hindi niya sinabi kung ano yung eksaktong dahilan niya kung bakit niya kailangang umuwi pero nang sabihin niya ang tungkol sa family ay hindi na ako nag-usisa pa. Saka yung pag-alala sa mukha ni Theo nang magpaalam siya ay nararamdaman ko. Malungkot man na hindi kami makakapag-celebrate ng aming first anniversary ng magkasama, sa mismong araw na yon ay naiintindihan ko si Theo. Pwede naman kaming magka-video call o kaya ay late celebration. Ang importante ay makapag-celebrate kami kahit na papaano. Inopen up ko kay Hana ang bagay na yon at aniya ay intindihin ko na lamang daw ang boyfriend ko. Alam daw niya na kung kaya rin lang ni Theo ay mas pipiliin ito na magkasama kami sa araw na yon. Kaya para hindi na ako malungkot ay inaya ako ni Hana na magpunta sa isang camping at beach site na matatagpuan sa Kalatagan. May mga gamit na raw siya for camping kaya wala nang problema. Sasabay daw kami sa ka-work niya na papunta rin doon. Ayoko sanang sumama dahil ang bala ko ay makipag-video call kay Theo sa aming anniversary pero masyadong mapilit si Hana. Maganda raw ang signal sa pupuntahan namin kaya pwede ko pa rin i-video call si Theo. Naisip ko rin na magandang ideya nga ang naisip na yon ni Hana kaya tumuloy na ako sa pagsama sa kanya. Isang araw bago kami magpunta sa Kalatagan ay nagpaalam ako kay Theo
at agad niya akong pinayagan. Ang sabi ko rin ay mas maganda na kasama ko si Hana sa magandang lugar kaysa magmukmok at malungkot ako sa aking kwarto sa araw ng aming anniversary, Papa Dudut. Mahaba at nakakapagod ang naging biyahe namin papunta sa campsite at beach resort. Pero sulit ang lahat ng yon dahil sa ganda ng lugar. Excited na ako kasi first time ko magka-camping sa tabing dagat. Medyo nalungkot nga lang ako kasi naisip ko na mas masaya kung si Theo ang aking kasama doon at doon kami magsa-celebrate ng aming anniversary. Huy Maya, tara na. Buwaba ka na dyan. Magsiset up pa tayo ng tent eh. Malapit nang dumilim at baka mahirapan tayo. Ang pasigaw na gulat ni Hana sa akin. Nasa sasakyan pa rin kasi ako at hindi bumababa. Sumunod na ako kay Hana at sa pagdating ko sa spot kung saan kami magtatayo ng tent ay meron akong natanaw sa hindi kalayuan. May table for two na nakasetup at ang merong couple na magdi-date. Tingnan mo yun Hana, parang nananadya talaga. Bakit kailangan makakita ako ng table for two para sa mag-couple? May inggit lang ako sa couple na magdi-dinner dun eh. Pakli ko. Hayaan mo na nga yung mga mag-jowa na mag-dinner doon mamaya. Don't worry, pagbalik ni Theo ay sigurado ako na may paganyan din siya sa'yo, ang sabi pa ni Hana. Habang dumidilim ay nakita ko kung paano mas pinaganda ng mga staff ng campsite ang setup ng table. Nadagdagan ng mga ilaw, bulaklak at may pa-wine pa. Pagsapit ng gabi ay wala pa ring umuupo roon para kumain. Kami naman ni Hana ay nasa labas ng tent at nagkwekwentuhan. Napansin ni Hana na palagi ako nakatingin sa napaka-romantic na table kaya tumayo siya at hinila ko. Ang sabi niya para raw matigil na ako sa pagtingin doon ay lumapit na kami. Pinaupo pa ako ni Hana. Tatayo sana ako kasi natatakot ako na baka dumating yung magkasintahan na magdi-dinner doon pero pinilit ni Hana na maupo na lamang ako roon. Pipicturan niya raw ako kasi sayang yung setup ng table. Kinakabahan na ako, Papa Dudut, habang nakaupo. Palinga-linga ako kasi kung may makikita akong babae at lalaki na papalapit ay aalis na ako. Nainip na ako sa paghihintay kay Hana. Tatayo na sana ako nang bigla kong nakita si Theo na papalapit habang may dalang isang bugkos ng red roses. Napaiyak ako nang ma-realize ko na para sa amin pala yung table na yon. Hindi pala totoong umuwi sa province nila si Theo dahil ang totoo ay gusto niya akong isurprise sa aming first anniversary. Ang nakakatuwa pa, kinuntsaba niya si Hana para magkaroon ng katuparan ng surprise dinner date by the seashore na yon. Lumabas na si Hana sa tent. May dala siyang video camera para i-document ang nakakakilig na moment na yon. Nang ibigay sa akin ni Theo ang mga bulaklak ay niyakap ko siya at napahagulhol na lamang ako sa pag-iyak. Nakaset na kasi sa utak ko na hindi kami magkakasama sa espesyal na araw na yon naming dalawa. Malay ko ba na meron pala silang ganong plano ng aking best friend. Naging very memorable ang gabing yon para sa amin ni Theo, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na sa ganong kaganda at karomantik na lugar ang celebration ng aming first anniversary. Laking pasalamat ko rin kay Hana dahil tinulungan niya si Theo. Alam ko na hindi yun magagawa ng boyfriend ko kung hindi siya tinulungan ng aking best friend. And that night mas nakita ko kung gaano ako ka-blessed na meron akong Theo at Hana na walang iniisip kundi ang maging masaya ko. Mas lalo ko silang na-appreciate na dalawa. After that night ay nakita ko kung paano mas naging close sina Theo sa isa't isa. Kagaya na lamang nung gabi na nagpapasama si Hana sa akin na magpunta sa isang bar. Makikipagkita raw siya sa kachat niya sa isang dating app. Hindi ako pwede dahil meron akong family occasion na hindi ko pwedeng palampasin. Nag-worry rin ako kay Hana kasi sa isang bar siya makikipagkita sa isang lalaking nakilala niya sa online. Ang dami kong nababasang news article na may mga babaeng ginagawa ng masama ng taong na-meet nila sa online world. Alam ko na hindi ako patutulugin ng aking konsensya kung sakali na may mangyaring masama sa best friend ko. Kahit meron akong pwedeng gawin para ma-prevent yon. Kaya naman nakiusap ako kay Theo na samahan niya si Hana sa bar na pupuntahan nito. In-explain ko sa kanya ang sitwasyon at pumayag naman siya.
Sunod ay sinabi ko kay Hana na kung pupunta siya sa bar ay dapat meron siyang chaperon at si Theo ang sinabi kong chaperon niya. Nakakahiya raw sabi ni Hana. At hindi siya sure kung okay ba sa kamit niya na may kasama siyang lalaki. Ang sabi ko ay pwede naman na kunwari ay wala siyang kasama. Babantayan lang siya ni Theo sa malayo para masiguro na safe siya sa lalaking imimit niya. Pumayag na si Hana at ibinigay ko ang number ni Theo kay Hana para sila na mag-usap dahil magiging busy ako sa family ko ng gabing yon. Ang sabi ko ay i-update na lamang nila akong dalawa, Papa Dudut. Sobra akong naging abala ng gabing yon to the point na hindi ko na nahawakan ang aking cellphone para i-check kung ano ang nangyari sa lakad ni Theo at Hana. Kung nakauwi na ba sila o nasa bar pa rin sila. Naging okay ba ang pakikipag-meet ni Hana doon sa guy? Pagkagising ko kinabukasan ng umaga ay cellphone ang agad kong hinagilap. Nag-i-expect ako ng tadtad ng mga missed call and chat mula kina Theo at Hana pero isang chat message lang mula kay Theo ang na-receive ko. Sinabi niya na on the way na sila ni Hana sa bar. Meron daw sila ng sasakyan sa kapatid niya, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan silang dalawa pero parehas na hindi ko makontak. Bigla akong nag-worry. Chinek ko ang Instagram nila at merong post si Hana na nakataga ko. Picture nila yun ni Theo na nasa bar. Parehas silang may hawak na shot glass. Magkadikit ang mga baso habang nakaupo. Maganda ang ngiti nilang dalawa at madaling araw na yon nang mag-upload at sa mata nila ay mukhang lasing na sila. May caption na, "Bes Maya, pahiram muna ng jowa mo ha. Ekes yung kamit ko eh." Matagal akong nakatingin sa picture nilang dalawa, Papa Dudut. Pinakikiramdaman ko ang aking sarili kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa dahil nabantayan ni Theo ng maayos ang best friend ko kagaya ng inuutos ko? O dapat akong magselos kasi parang double meaning yung caption? Bigla akong kinabahan sa hindi siguradong dahilan. Wala kasi akong ideya kung nasaan na sina Theo at Hana ng oras na yon. Nakauwi na ba sila o may iba pa silang pinuntahan? Matagal ko nang alam na nag-uusap silang dalawa pero iba ang na-feel ko ng first time kong makita na meron silang picture na dalawa. Siguro kung hindi ko sila kilala at walang caption ng picture ay iisipin ko na magkasintahan silang dalawa. Nang araw din na yon ay nakita ng mami ko ang post na yon ni Hana sa Instagram nito. Hindi nagustuhan ni mami ang post ni Hana, Papa Dudut. Sabi niya kahit siya ay iniisip na iba ang meaning ng caption ni Hana. Lumalabas na parang may something sa kanilang dalawa. Oo, alam namin na wala pero ano raw ang iisipin ng ibang makakakita. Hindi raw nag-iisip si Hana bago i-post ang naturang picture at caption. Kahit paano ay pinagtanggol ko si Hana sa mami ko. Ang sabi ko ay lasing kasi si Hana kagabi kaya hindi na nito masyadong napagtuunan ng pansin na hindi maganda ang caption na nailagay niya. Sa kakapaglasing talaga ang ibang tao ay hindi nakakapag-isip ng maayos. Napagalitan patuloy ako ni mami kung bakit ko hinayaan na magkasama ang boyfriend ko at si Hana sa ganong klaseng lugar. Ang tukso raw ay nasa paligid lamang. Mami, may tiwala ako sa kanilang dalawa. Hindi sila gagawa ng bagay na alam nilang masasaktan ako. Pagtatanggol ko pa. Ang ahas, kahit alagaan mo, tutuklawin ka pa rin yan. Mataling hagang sabi pa ni mami. May kabaman ako sa dibdib ng sandaling yon ay pinili ko pa rin na magtiwala sa aking boyfriend at best friend. Alam ko na marami na akong napanood na movie kung saan ay inahas ng best friend ang boyfriend ng bidang babae pero hindi ko nakikita na mangyayari sa akin ang ganong eksena. Hindi kasi ako ang klase ng girlfriend na palaban. Baka nga kapag nangyari yon ay umiyak na lamang ako. Upang mawala papadudot ang agam-agam sa aking dibdib ay naisipan ko na puntahan si Hana sa bahay nila. Total ay hindi ko sila makontak ni Theo ay mas mabuti na personal ko nang i-check kung nakauwi na ba si Hana. Habang nasa biyahe ay mas lalong lumakas ang kaba at takot ko. Kung ano-ano ang senaryo ang naglalaro sa aking utak. Iniisip ko na ang worst na pwedeng mangyari para kahit papaano ay maging handa na ako.
Pagdating sa bahay ni Hana ay ang mother niya ang humarap sa akin. Umuwi nga raw ng lasing si Hana kasama ang isang lalaki na ang sabi ay kaibigan nitong bading. Nasa kwarto daw ang dalawa at hanggang sa oras na yon ay tulog pa rin. Ang una kong naisip ay pinagpanggap ni Hana na bading si Theo para payagan ng nanay nito na matulog doon ang boyfriend ko. Walang problema sa akin kung doon matulog si Theo pero ang hindi ko gusto ay bakit sa iisang kwarto sila natulog. Dahil sa kilala na ako ng family ni Hana ay hinayaan ako ng nanay ni Hana na pumasok sa room niya. Para akong nasa isang eksena sa teleserye. Yung moment na mahuhuli na ng legal wife ang mister niya na kasama ang kalaguyo nito. Kabang-kaba na ako ngunit pagbukas ko ng pinto ay nakita ko na hindi si Theo ang katabi ni Hana sa kama kundi isang bading talaga na nakasuot na pangbabae. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Nakakapanghina pa lang ganong eksena na parang gusto kong mag-collapse. Inintay ko na magising si Hana para malaman mula sa kanya kung ano ang nangyari sa bar at kung nasaan si Theo. After lunch na nagising si Hana ay doon niya lang nasabi sa akin ang nangyari. Nawala raw ang phone ni Theo sa bar, naiwan sa CR at pagbalik ay wala na. Nakita sa CCTV yung kumuha pero hindi na namukhaan. Habang si Hana ay naubusan ng battery ang phone kaya hindi na nakapag-update. After daw ng post niya last night ay nalobat na ang kanyang phone. Nakauwi na raw si Theo at hindi na siya nagpahatid dahil nakita niya sa bar ang kaibigan niyang gay na siyang kasama niyang umuwi. Hindi naging okay ang pakikipag-meet ni Hana sa lalaking nakilala niya sa dating app. Masyado raw mayabang at ang gusto ay may mangyari agad sa kanila. Nagpasalamat siya sa akin kasi hinayaan ko na isama niya si Theo. Naramdaman kasi ni Theo na nasa trouble si Hana kaya lumapit ito at nagpanggap na kapatid ni Hana kaya nahila nito si Hana palayo doon sa lalaki. Alam ko na nagsasabi ng totoo si Hana pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi pa rin nawawala ng tuluyan ang duda sa aking dibdib. Parang may feeling ako na hindi sinabi sa akin ni Hana ang lahat. Bigla ako na paranoid at nakapag-isip ng hindi maganda tungkol kina Hana at kay Theo. Pwede kasing totoo na hindi naging successful ang pakikipag-meet niya at pagkatapos ay sila na ni Theo ang nag-date. Gusto ko sanang i-open sa kanya ang about sa post niya pero nahiya na ako. Baka isipin niya na masyado akong silosa o kaya ay malisyosa. Masabihan pa akong palabigay ng meaning sa caption na walang kahulugan. After that day ay nabigla ako sa mga message na natanggap ko sa aking social media. Malungkot daw sila kasi break na raw pala kami ni Theo tapos ay best friend ko pa ang pinalit. Tinawag nila na snake si Hana at hindi raw dapat ako nagtiwala sa kaibigan ko dahil karamihan sa mga ganon ay nangaagaw ng jowa. Ang dami ko tuloy nireplyan na mali sila nang naisip kasi kami pa rin ni Theo at walang breakup na nangyari. Ipinagtanggol ko rin si Hana at sinabi ko sa kanila na mabuting kaibigan si Hana at may respeto siya sa relasyon namin ni Theo kaya malabong may agawan na mangyayari. Simula rin ang payagan ko si Theo na sumama kay Hana sa bar ay napansin ko na talagang naging close na sila. May mga pagkakataon pa nga na kapag may lakad kami ni Theo ay hinahanap niya si Hana. Bakit hindi ko raw isama? Ang ending tuloy, imbes na kaming dalawa lang ni Theo ay kasama naming madalas si Hana. Walang problema sa akin ang ganon pero bilang girlfriend ni Theo ay gusto ko na may moment na kaming dalawa lang. Ang masakla pa ay parang mas magkasundo na silang dalawa. May mga joke sila na sila lang ang natatawa tapos ako ay walang reaksyon. Nag-umpisa na rin si Hana na hiramin si Theo sa akin sa tuwing may date siya or imimit na lalaki. Naka-chat niya sa dating app. May mga times na gusto kong lumabas kami ng boyfriend ko pero hindi po pwede kasi magkasama sila ng best friend ko. At dahil sa hindi ko pwedeng sabihin kay Hana ang bagay na yon at baka pag-awayan namin ay sa mami ko inopen ang problema kong yon, Papa Dudut. Sabi ko na sa iyo hindi ba? Huwag kang masyado magtiwala sa best friend mo. Nakita mo na, silang dalawa na ang palaging magkasama. Hindi na maganda yan anak. Kailangan mo na silang kausapin na dalawa, ang sabi sa akin ni Mami. Natatakot kasi ako na kausapin silang dalawa, Mami. Baka kasi masamain nila ang mga sasabihin ko. Tapos mahal ko silang dalawa, ayokong masira ang relationship ko sa kanila.
ang malungkot kong tugon. Kung totoong kaibigan mo si Hana ay maintindihan ka niya at ganun din si Theo. Kailangan mo silang kausapin. Kapag nalaman mo na ipinagpalit ka na ni Theo sa best friend mo, anak, mahirap at masakit magsisi sa huli. Kumilos ka na ngayon, sambit pa ni Mami. Alam ko na ang pakikipag-usap sa kanilang dalawa ang magbibigay ng solusyon sa aking problema, Papa Dudut. Pero hirap ako na makakuha ng lakas ng loob upang gawin yon. Sa lagay na yon ay mas nahihiya pa ako sa kanila, Papa Dudut. Ngunit kung may mas kaya akong kausapin kina Theo at Hana, ay si Theo yon, kaya habang lumilipas sa mga araw ay naisip ko ang isang magandang way para sabihin sa kanya ang aking napansin sa kanila ni Hana. Ilang araw ang lumipas, kinausap ako ni Theo. Magsosolo na raw siya. Medyo hassle na raw ang matagal na biyahe mula sa bahay nila hanggang sa trabaho. Naghanap kami ng apartment na malapit lang sa inuupahan ko. Isang 1-bedroom apartment ang nagustuhan niya. Walking distance lamang yon mula sa apartment ko, kaya madali ko siyang mapupuntahan anumang oras. Isang umaga ay naisipan kong bisitahin si Theo sa apartment niya. Wala kasi kaming pasok, kaya baka doon muna ako sa kanya hanggang dinner. Pagdating ko doon ay nagulat ako dahil magulo ang apartment ni Theo. Tapos ay amoy alak siya. Ang sabi niya ay nagpasama raw si Hana sa kanya kagabi na uminom sa isang bar. Broken hearted daw ang best friend ko kasi yung kadate nitong guy ay ginose si Hana. Ayain daw nila sana ako, pero alam daw ni Theo na nag-OT ako, kaya hinayaan na lamang nila ako na magpahinga. Hindi ko yata alam na broken na pala si Hana. Sa'yo na pala siya nagsasabi. Parang kayong dalawa na ang mag-best friend ha. Pabiro kong sabi, pero sa loob ko ay kinakain na ako ng selos. Hindi ba yun ang gusto mo? Maging best friend ko ang best friend mo? Kawawa nga si Hana. Gustong gusto niya kasi yung lalaki, tapos biglang hindi nagparamdam. Ang turan pa ni Theo. Hinatid mo ba si Hana sa kanila? Tanong ko. Oo, doon nga sana ako matutulog, pero ayaw ng mama niya. Naintindihan ko naman kasi baka magka-issue pa. Alam mo na ang utak ng tao ngayon, kahit na walang dapat na mali siya, binibigyan ng mali siya. Natatawa at naiiling na tugon ni Theo. Feeling ko tuloy ay ako ang pinapatamaan ni Theo sa sinabi niyang yon. Dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang bagay na matagal nang nasa utak ko. Alam mo bang matagal na kayong nai-issue ni Hana? At dahil yun sa post niya noong unang beses na pinasamahan ko siya sa'yo, sabi ko. Nagulat si Theo na may gano'n na palang nasasabi ang mga tao sa kanila ni Hana. Ipinagtapat ko rin sa kanya na nakaramdam ako ng selo sa closeness nila ng best friend ko. Sinabi ko rin na nagdududa ako sa kanila na baka may nangyayari nang hindi ko alam kasi hindi nila sinasabi sa akin. Hindi ko kasi inakala na magiging close sila ng ganon. Ganyan bang tingin mo sa akin, Maya? Ako ba yung klase ng lalaki na walang takot na makipaglandian sa kaibigan ng girlfriend ko? Parang naiinsulto niyang sabi. Theo, hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kasi gusto kong malaman. May nangyayari ba sa inyo ni Hana? Ano na bang score sa inyong dalawa? Tanong ko ulit. Mahinahon na ipinaliwanag ni Theo na walang nangyayaring kung ano sa kanila ni Hana. Pero aaminin daw niya na hindi niya inakala na magiging sobrang close silang dalawa ng kaibigan ko. Madali raw kasing pakisamahan si Hana, masaya raw si Theo kapag kasama si Hana. Pero ang saya na yon ay iba sa kasiyahan kapag ako ang kanyang kasama. Kay Hana ay bilang kaibigan lamang habang ako ay bilang kasintahan. Naintindihan ni Theo ang pinanggagalingan ng aking pagsiselos. Kahit daw siya kung sakali na maging close ako sa kaibigan niyang lalaki ay ganon din ang mararamdaman niya. Pero inassure niya sa akin na kaibigan lamang ang turingan nila ni Hana. Sadyang hindi lang nila akalain na magkakasundo sila ni Hana at magkiklik bilang magkaibigan. Kung gusto ko raw na magkaroon ng peace of mind ay handa siya na iwasan si Hana o bawasan ng time na magkasama silang dalawa. Or maganda rin na hindi na sila lalabas na silang dalawa lamang at palagi na akong isasama. Pakiramdam ko ay nakonsensya ako bigla, Papa Dudut. Feeling ko ay inisip ni Theo na marumi ang utak ko. Ang totoo kasi ay naging malisyosa talaga ako nang nakita ko ang picture nila together. Dagdag pa ang sinabi ng mami ko
at mga sinabi ng mga kakilala ko na nakakita ng picture ni Theo at Hana. Naipon ang lahat ng yon sa utak ko hanggang sa parang humadlang na yon para makita ko ang katotohanan. Nagsimula na rin akong mag-isip ng kung ano-ano sa kanilang dalawa. Magkasama namin kinausap si Theo. Ayaw ko na sanang sabihin yon kay Hana pero si Theo ang nag-insist na dapat ay maging open ako kay Hana dahil mag-best friend kaming dalawa. Hindi raw magiging matibay ang aming pagkakaibigan kung nahihiya ako mag-open up kay Hana. Maging si Hana ay humingi ng sorry sa akin. Nakakita raw kasi siya ng brother figure kay Theo, bukod sa naging magkaibigan silang dalawa ay very protective kasi si Theo kaya ganon. Sa huli ay na-resolve namin ang bumabagabag sa utak ko ng ilang buwan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanilang dalawa. Alam ko at naniniwala ako na nagsabi sila ng totoo, Papa Dudut. Nakakatuwa rin na after ng aming pag-uusap ay nakaramdam ako ng mas tumibay ang friendship namin ni Hana at mas naramdaman ko ang pagmamahal ni Theo. Kung sasabihin ng ibang listeners nyo na tanga ako kasi naniniwala ako sa mga sinabi ni Hana at ni Theo ay nauunawaan ko po sila, Papa Dudut. Ngayon ay 2 taon na kaming kasal ni Theo at nag-e-expect na ng baby this year. Maid of honor ko si Hana noong kasal at automatic na ninang siya sa first baby ko. May boyfriend na rin si Hana ngayon at pinaplano na nila na magpakasal sa susunod na taon. Sa nangyaring yon ay natutunan ko na hindi dapat ako magkimkim ng mga iniisip ko lalo na at nagugulo na nito ang aking pag-iisip. Mas maganda pa rin na maging open tayo sa mga mahal natin sa buhay upang madaling maayos sa mga problema at hindi pagkakaunawaan. Sincerely yours, Maya. Sa kahit na anong relasyon ay hindi may iwasan na magkaroon ng selosan. Ang selos po ay valid na pakiramdam lalo na kung meron kang nakikita na dapat ikaselos. Ngunit ito ay mali kung ito ay dala lamang ng emosyon at mga naiisip mo na walang basihan. Madalas kong sabihin sa aking programa na ang magandang communication ang solusyon sa hindi pagkakaunawaan at iyon ang nagresolba sa problema ni Maya. Huwag tayo kaagad magpadala sa sinasabi ng iba tungkol sa kaibigan o ating kasintahan. Dahil hindi tayo sigurado kung ano nga ba ang intensyon ng mga taong ito. Sila ba ay sincero na concern sa iyo o nais lamang nilang manira ng relasyon? Higit sa lahat ay ikaw dapat ang nakakakilala sa boyfriend o best friend mo. At para naman sa mga best friend na naging ka-close ang kasintahan ng kanilang kaibigan, huwag ninyong kakalimutan ang lugar ninyo ha. Huwag ninyong hayaan na kayo ang maging dahilan para magkaroon ng problema ang relasyon ng kaibigan mo sa kasintahan niya. Mas mabuti na ngang maging gabay kanila para mas mapatibay ang kanilang pagsasama. Kung nagustuhan po ninyo ang ating kwento, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Mag-post din po ng inyong mga komento. Hanapin ang Papa Dudut Vlogs. Yan po ang aking second channel na ating pong pinaghihirapang gawin para sa inyo. Sana po ay suportahan po ninyo ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.